Ayan, so nakauwi na tayo. So ito yung Uwi na kayo sa inyo. mga nadala natin pugo dito. And nakapagsalang na tayo. May nailagay na tayo sa loob. So madalian na naman hindi pa kasi tapos talaga yung ating kulungan. Pero ito na, nasa 200 ito ng mga DOC. And 300 pa itong nandito sa ano. Ay, pugong baby. Mm. Hello guys. Good day. So ito yung 17,000 na DOC. So mapapansin nyo na enclose yung area para matrap yung init. Ayan. So ganyan kadami yung 17,000. So ito yung area na kailangan mo kung may 17,000 ka na DOC. Ayan, kasama natin si Madam Mayet. Ayan, siya ang owner and siya ang nagbubrod nitong mga DOC. Ayan. So, sa tingin ko, nasa 1,500 na DOC ang laman yan per cage. So, ayan, kuha tayo ng DOC. Ayan, so ganito lang talaga siya kaliliit. Ayan po nga sa inyo. Sobrang liit lang talaga ng DOC. So, kuha tayo ng 500. And then, try natin i-brood doon sa ating area para may pakita ko sa inyo kung ano ba yung mas maganda. Mag-brood ba ng DOC or mag-alaga na lang ng RTL. So, mapapansin nyo, yung patuka nila. Yan. So, ang goal niya, hindi dapat yan maubusan ng patuka. Then, yung pangapainom, tulog-tulog lang sila yan. Yan. So, ganyan kadami yung nila dito, binubrood. Dun sa kabilang brooder mo, meron pa din laman. Wala. Magbabakasyon kasi. Kaya nagbawa. Babakasyon ang? Babakasyon na estudyante. Ayo, Tapos pinabuksan mo muna yung pinto. Tingnan natin. Ito yung way nila para ma-maintain yung magkaroon ng init. So gumagamit sila ng traditional na uling. Ayan. So kung naririnig nyo, yan yung tunog ng 17,000 na DOC. Yan. May laman pa yung mga grower mo. So bukod dito sa sa mga DOC na to, nakaka-deliver lang. Sa Bulacan ka pa rin nakuha. Kay Sir Manny pa rin. Ayan. So galing pa rin to kay Sir Manny, itong mga DOC na ito. So gagawa tayo ng video para sa budget sa pag-aalaga ng DOC and then budget for 2026 sa pag-aalaga ng RTL. So itong mga DOC na to, ilang days kang nagpapainit? First 5 days ay talagang madami tayo inuulin. Sa gabi nagpupoy ng 5 days. Tapos pabawas. Kasi malamig, no? So yan, hindi pwede na hindi mainitan. Kasi kakapisa lang ng mga DOC na yan. So kailangan talaga nila ng init. So dito sa loob ng area na to, talagang ramdam na ramdam ko yung init ng paligid. So yan yung
pinaka-crucial na part sa pag-aalaga nitong mga DOC na to. And hindi sila pwede, no? So hindi pwede na kung mapapansin nyo, no, ano na sila, umuumpisa ng tumuka yung iba. So yung iba siguro nag-ano pa, nag-a-adjust pa. Yan. So pagpasok ko dito kanina sa kulungan na to, is talagang mararamdaman mo yung init. Kahit ngayon, kasi hindi pwede na malamigan yung mga DOC na to. Ito yung pinaka-crucial na time sa pag-aalaga ng mga DOC or day-old chick na pugo. Talagang mainit yung temperature, like 35 to 37 daw degrees Celsius. Yun yung kailangan. And then, syempre dapat meron kang painom, meron ka rin na patuka. And then, kung mapapansin mo, kapag kumpul-kumpul talaga sila, yan, mapapansin nagkukumpul-kumpulan sila. So, yung body heat nila, yung ginagamit nila para talagang ma-maintain, para hindi sila lamigin. So, ito, 17,000, sobrang dami. So, ang daming space na kailangan, and then ang daming grower na kailangan. So dito tayo kukuha ng aalagaan natin, transfer natin sa Batangas City. So nasa Padre Garcia tayo ngayon. Ayan, so sobrang dami, sobrang ganda. Sobrang cute ng mga day old. So, pakita ko sa inyo yung malapitan. Patayin ng dito. 100 dito. Yan, so nakauwi na tayo. So ito yung Uwi na kayo sa inyo. mga nadala natin pugo dito. And nakapagsalang na tayo, may nailagay na tayo sa loob. So madalian na naman hindi pa kasi tapos talaga yung ating kulungan. Pero ito na, nasa 200 ito ng mga DOC. And 300 pa itong nandito sa Ay, pugong baby. So, itong mga pugo na ito, so 250 yung lalagay natin. Maluwag pa naman kung tutuusin, maluwag naman. Nga lang, di pa tapos yung ating brooder. So, nilagyan muna natin ng sako dito. Ayan. So, ito yung magiging day 1 nila sa ating brooder. Siyempre, tuwan-tuwa yung aking mga anak. Kasi sila ng So, makyut nga ang pugo. Huwag niyong hahawakan ha. Hahawakan mo ganyan, Nine. Anong tawag ka dyan? Baby pugo. Ayan. So, soon, itong mga maliliit na DOC na ito is magiging ganito. Yan. So, magiging RTL sila. So, for the meantime, nilagyan muna natin ng sapin na bond paper yung ating pinaka-brooder para matrap natin yung init. So, mga 2 days lang siguro natin itong ilalagay. And then, transfer natin yung dito. Yung ibang DOC. So, ayan guys. Ganyan ang itsura ng mga DOC. Day 1. Yan ang day 1 ng mga DOC. So, parang okay naman sila. Masisigla naman. Ayan, kung makikita nyo, nagtatakbuhan. So, lagay na natin yung iba pang mga DOC. Ayan, so gabi na. Ito yung status ng ating mga DOC. Kung mapapansin nyo, madilim na sa labas. Mag-aalas 9 na ng gabi. So sa pagmamadali natin, ito yung nagawa natin nung nalagyan natin ng sako kanina. And then, mga kumot at kortina yung napalagay natin. And yung sa ating pagmamadali,
hindi natin nabalanse, no, yung ilaw hindi sapat. Kaya ngayon, hindi ko na na-video, naglagay ako ng isa. Kung mapasin nyo, yan, may ilaw dito, doon, tsaka doon. So, ganun din sa baba, ginawa kong 3. And, ang ating mga DOC, wait lang. Hanap tayo ng magandang view. Try nating ipakita sa inyo. So, ayan yung mga DOC. So na guys, hindi ko na binuksan dahil mahirap magsarado. Kung mapapansin nyo, puro mga sipit ngayon yung nakalagay. So pag binuksan ko yan, tatanggalin ko ulit yung mga sipit. Pero makikita nyo naman, pakita ko sa inyo ulit. Yan. So yun yung mga DOC. Yan. So okay naman sila. May patuka, mayroon din silang mga painom dyan. Medyo blurry. Ayan. So, yun yung status natin dito. Makikita nyo dito, mas maayos. Yun, ayan. So, yun yung mga DOC natin. Ayun, yun guys, yun yung status update natin sa day 1. So nangarag tayo, bakit? Kasi may iba tayong appointment, so hindi agad natin na settle. So ayun muna guys, thank you so much sa patuloy na panonood and pagsuporta. So ito yung day 1 ng ating 500 heads sa DOC and update ko ulit kayo.